faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako po si Eva Kerubin, ang mag-uulat ngayon o mag-share po ngayon ng sa FBK, Acts chapter 1 verses 6 to 10. Akin pong babasahin sa Tagalog po. Verse 6, sa makatuwid ang magkasama-sama sila ay nagtanong sila sa kanya na sinasabing, Panginoon, muli mo bang ibabalik sa panahong ito ang kaharian sa Israel? Verse 7, at sinabi niya sa kanila, hindi para sa inyong kaalaman ang mga kapanahunan na itinakda, mga panahon o ang mga kapanahunan na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. Verse 8, datapwat kayo ay makatatanggap ng kapangyarihan pagkatapos na ang Espiritong Banal ay dumating sa inyo. At kayo ay magiging mga saksi sa akin, kapwa sa Jerusalem, at sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Verse 9, at nang masabi niya ang mga bagay na ito, samantalang sila ay nagmamasid, siya ay kinuwang paitaas. At isang alapap ang tumanggap sa kanya na palayo sa kanyang paningin. At samantalang sila ay nakatingin, verse 10, at samantalang sila ay nakatingin ng mataman tungo sa langit habang siya ay tumataas, ay masdan, dalawang lalaking may puting kasuotan ang tumayo sa tabi nila. So dito po sa talatang ito, ang mga disciples o alagad ay nakatuon pa rin sa politikal na kaharian ng Israel. Dito itinuro ni Jesus na ang tunay na misyon ay espiritual, hindi politikal. Ang pangako ng Espiritu Santo ang sentro ng tagpo. Ang ascension o pag-akyat ni Jesus ay tanda ng pagtatapos ng kanyang ministeryo sa lupa at simula sa misyon ng Iglesia. Ang layunin ay ipakita na ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa kapangyarihang makalupa, kundi sa espiritual na patotoo, at ihanda ang mga alagad sa kanilang misyon sa pamagitan ng Espiritu Santo, at ituro ang kahalagahan ng pagtitiwala sa oras at plano ng Diyos. Kailan po naganap ito? Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, sa kanyang huling pagpapakita bago siya umakyat. At nangyari ito noong 40 days matapos ang muling pagkabuhay sa bundok ng Olibo malapit sa Jerusalem. Nagturo si Jesus, nangako ng Espiritu Santo at umakyat sa langit sa harap ng mga alagad. Tinutusan niya silang maghintay sa Jerusalem para sa Espiritu. Bakit nga po ba? Upang ilihis ang kanilang pag-asa mula sa politikal na kaharian tungo sa pandaigdigang misyon. At upang bigyan sila ng kapangyarihan mula sa Espiritu Santo, yun po yung pinangako sa kanila, upang simulan ang gawain ng Iglesia sa mundo. So dito po ang ating si Jesus Christ po ang nagsasalita sa mga alagad tungkol sa kanyang pag-akyat. At mga kausap niya po ay yung mga alagad niya, disciples niya po tungkol sa kanyang pag-akyat at kung ano po ang kanilang gagawin. At ang Diyos Ama, siya po ang tangi lamang, wala nang ibang nakakaalam kung kailan po yung mga takdang panahon. Siya lamang po nakakaalam, wala nang iba po. At ang Espiritu Santo po, ang ipinangakong magbibigay
ng kapangyarihan sa mga disciples niya. Ating pong ma-apply ito sa ating buhay ay magtiwala sa oras ng Diyos. Hindi natin kailangan malaman ng lahat ng detalye, kundi sumunod. Unahin ang misyon, hindi haka-haka, huwag mag-aksaya sa pagtatanong kung kailan kikilos ang Diyos. Maging tapat na saksi ngayon. Umasa sa Espiritu Santo. Ang lakas ay mula sa Kanya, hindi sa ating kakayahan. Mamuhay na may pag-asa, gaya ng pag-akyat ni Jesus, siya'y babalik, kaya't maging handa at aktibo sa misyon. Ang talatang ito ay paalala na ang Kristyanismo ay hindi tungkol sa paghintay lamang, kundi sa pagiging saksi ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayun po. Sana po may natutunan po kayo dito sa talatang to sa Acts chapters 1 verses 6 to 10. Tayo po'y manalangin. Father God, our Abba Father, ang aming makapangyarihang Ama, marami pong salamat sa EPK for today, Lord God. Naway ito'y maging karagdagan sa aming kaalaman at upo namin kakalimutan ang iyong pagbabalik, Lord God. At sana po kami po ay handa na humarap sa inyo, Lord God, at yung mission po namin naway magampanan namin yung inyong kalooban, Lord God. Maging masunuring anak niyo po, Lord God. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, iligtas niyo po kami sa aming mga bawat ginagawa, Lord God. Gabayan niyo po kami, Lord God. We love you, Lord God. We praise you. We glorify your name. In your mighty name, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ingat po kayo. God bless you all.